Nagumpisa ang eksena habang dumating si Alexander Sofia sa eksena at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. At sa pagkabigla, sinabi ni Beluga na hindi siya makapaniwala na nakikita niya si Sofia ng personal at na tila pati si Sofia ay tinawag din ng Dead Mansion. Malungkot na nilinaw ni Vincent na hindi ito isang direktang pagtawag. At si Sofia naman, na inalala ang kanyang nakaraang pagtulong sa Dead Mansion, ay minsay di niya gusto ito, na nag-iwan kay Vincent na tahimik at nag-isip. Habang pinagmamasdan ang malakas na presensya ni Alexander, isang bata sa Dead Mansion ang namangha na pagtatanto ang kakayahan ng pagpapatahimik sa lahat. At agad naman ipinaliwanag ni Sofia na hindi siya pumunta upang kumampi kaninuman, kundi para bigyan sila ng babala tungkol sa mga magiging kahihinatnan ng mga aksyon nila sa araw na ito. Agad tinanong ni Sasha kung ano ang ibig sabihin ng babala. At ibinunyag ni Sofia na ang nangyayari ngayon ay hindi simpleng labanan lamang sa pagitan ng Barefoot at Dead Mansion, dahil lumabas na si Noel, ang itinagong isirang masterpiece ng Dead Mansion. At nagbago ang eksena at makikita si Sean na kinukwestiyon si Jang Yun. At galit na tinanong ni Sean kung sino ang may karapatang kunin siya. Umiwas si Jang Yun sa tanong at sinabing pwede siyang pumunta at tingnan ito mismo, idinagdag pa na inutusan lamang siyang dalhin siya. At biglang kinagat ni Sean ang kamay ni Jang Yun na ikinagulat nito. Napasigaw si Jang Yun sa pagkadiri, hindi makapaniwala na kinagat siya nito. At sa parehong gulat, niluwa ni Sean ang kagat at napagtantong hindi pala ito benda. Napansin niya ang isang kakaibang tela sa kamay nito at tinanong kung bakit ito dala ni Jang Yun. At agad namang sumugod si Jang Yun kay Sean para maagaw pabalik ang tela, bago bahagyang umatras para makalayo. Subalit biglang nakakuha si Jang Yun ng tawag mula kay Noel na nagtanong tungkol sa sitwasyon. At kinumpirma ni Jang Yun na ayos lang ang lahat, pero tinanong siya ni Noel kung muling nadala naman ba siya ng kanyang galit sa isang laban, paalalang huwag siyang makipag-away upang magtulungan sila laban sa kanilang kaaway. Binalaan din siya ni Noel na magiging mas mahirap ang sitwasyon kung mapapatay niya si Sean. At agad naman humingi ng paumanhin si Jang Yun pero nagreklamo na iba si Sean, kaysa sa inaasahan, binanggit hindi lang ang mga kakayahan ni Sean, kundi pati na rin ang kanyang pangit na fashion sense at hairstyle, at tinawag pa siyang parang pangit na basagulero. At makikitang masama ang loob ni Sean at nagbubulong na lahat na lang ay tinatawag siyang pangit kamakailan. Samantalang si Noel, nakausap pa rin si Jang Yun sa telepono, ay nagtatanong kung totoong mahina na talaga si Sean, nagtataka at iniisip kung nakahanap na ba ito ng magulang muli para lumakas. At naiinis si Jang Yun at sinabing pinalalabo lang nila ang mga bagay na nagpapahiwatig na hindi nito naiintindihan ang sinasabi ni Noel. At agad naman inirekomenda ni Noel na subukan ni Jang Yun ang kakayahan ni Sean at patayin ang itinuturing nitong magulang. Subalit bago pa makasagot si Jang Yun, biglang umatake si Sean at tinamaan agad ang mukha niya, na lubos siyang nagulat. At makikitang pagkatapos tamaan ni Sean si Jang Yun nang hindi inaasahan, nagulat si Jang Yun at napagtantong hindi niya man lang nakita ang paggalaw ni Sean. At agad na sinubukan muli ni Sean na umatake, ngunit nailagan ito ni Jang Yun sa tamang oras at humanga sa nakatagong lakas ni Sean. At makikitang si Sean ay tila nagulat din ay nagtanong sa sarili kung ano ang nangyari. Samantalang kinausap naman ni Jang Yun si Noel sa telepono at inamin na maaaring tama si Noel tungkol sa potensyal ni Sean at napansin na mukhang may katuturan ang reputasyon ni Sean bilang alamat ng Dead Mansion. Tuwang-tuwa si Noel at sinabing makakatulong talaga si Sean sa kanilang plano. Subalit si Jang Yun ay napansin na umaga na at tinanong nito kung ayos lang bang umalis na sila, ngunit tiniyak ni Noel na walang saysay na dalhin si Sean pabalik sa kasalukuyan niyang nakatagong estado. Sinabi ni Noel na mas mabuting obserbahan muna nila si Sean dahil magsisimula pa lang ang tunay na plano. At biglang dumating si Eugene, sumisigaw ng may pagkabahala kay Sean na may problema, nasa panganib ang Dead Mansion at ang direktor nito. Subalit agad din napansin ni Eugene ang kalagayan ng lugar, tinanong niya si Sean kung ano ang nangyari. Subalit nagulat din si Sean at hinanap si Jang Yun, naiinis na bigla itong nawala. Naguguluhan si Eugene at tinanong kung sino ang tinutukoy ni Sean. At sinabi ni Sean na ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Jang Yun. At habang iniintindi ni Eugene ang sitwasyon, biglang bumagsak naman si Sean at unti-unting nawawalan ng malay. Subalit patuloy pa rin nagsalita na kailangan niyang mahanap si Jang Yun, naniniwalang may alam ito sa isang mahalagang bagay, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Agad na lumapit si Eugene kay Sean, sinasabihan siyang magpakatatag. Samantalang makalipas ang isang buwan, inasikaso ng White Tiger Job Center ang mga nangyari pagkatapos ng insidente, kaya pansamantalang ipinasara ang paaralan. Idineklarang pangunahing salarin ang ama ni Joseph matapos niyang puntiryahin ang mga tao sa paaralan nang maakusahan ang anak niyang nambubuli. Napaisip si Sean na pagtatantong lubos ding naapektuhan ang ina ni Hyunho, kaya mukhang hindi niya ito makikita ng ganoon kabilis. At binuksan ni Sean ang tindahan, ngunit agad siyang hinarap ni Dimitri na nakatutok ang baril sa kanya at sinabing ang tagal niyang naghintay. Nagulat si Sean at di makapaniwala na nandoon talaga si Dimitri.
At sinabi naman ni Dimitri na wala siyang magawa dahil sa sitwasyon, kaya't inutusan niyang magmadali si Sean at pumasok, ipinaalam na siya na lang ang hinihintay at naroon na ang lahat. Napansin ni Sean na may halong sarkasmo na mukhang nagkakasundo na ang lahat, kahit halos magpatayan sila 1 buwan lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Dimitri na nagbago ang sitwasyon, na wala ang kanilang kontraktor at, higit sa lahat, natalo si Igor. Determinado siyang alamin ang tungkol kay Noel at agad binalaan ni Dimitri si Mary na huwag magsinungaling tungkol sa pagkakasangkot ni Noel. Sinabi naman ni Rachel na apektado rin sila dahil kinidnap ni Noel ang kanilang direktor at sinisi ang Barefoot sa kanilang ginawa. Subalit agad hinarap ni Gopnik si Rachel, sinasabing sila ang unang umatake at sinisisi si Mary sa nangyari. Subalit agad naman sumagot si Mary at tinawag ang grupo ni Gopnik na mahina. Lalong nagalit si Gopnik at binalaan siya na hindi siya magdadalawang isip na saktan siya. At habang umiinit ang tensyon, biglang sumingit si Eugene, hinihimok ang lahat na tumigil at sinabing niloko silang lahat ni Noel, habang tahimik lang na nanonood si Sean. Iminungkahi ni Eugene na balikan at suriin nilang mabuti ang mga nangyari. At sumang-ayon naman agad si Dimitri at sinabing kailangan nilang makuha kay Mary ang impormasyon tungkol kay Noel. At agad inisa-isa ni Sean ang sitwasyon, ang pinuno ng Dead Mansion ay dinukot at halos naubos ang puwersa nila at ang leader ng Barefoot ay nawawala at malamang patay na. Sinabi niya na marahil lahat ng narito ay may pagkakaisa kung sino ang tunay na kaaway na dapat nilang harapin. At kinilala ni Dimitri ang pananaw ni Sean at tinanong kung ano ang iminumungkahi niyang gawin nila. Iminungkahi ni Sean na bumuo ng pansamantalang organisasyon upang magkaisa laban sa kanilang isang kaaway, isang alyansa na tinatawag na Crew sa Korea. Nagduda si Rachel sa ideya ng isang organisasyon habang tumutol si Gopnik sa pakikipagtulungan. Natuwa naman si Dimitri at tinanong ang pangalan ng Crew, ngunit inamin ni Sean na hindi pa niya ito napag-isipan. Tinanong ni Dimitri si Sean kung wala ba siyang alam at sinabing mahalaga ang pagkakaroon ng pangalan para sumali ang mga tao. Agad bumiti si Sean at iminungkahi na pagsamahin ang unang letra ng Barefoot at Dead Mansion bilang bad at tawagin itong Bad Child. Ipinaliwanag niya na iisa lang ang layunin nila bilang Bad Child, at yun ay pabagsakin at sirain si Noel, ang kanilang isang kaaway. Umpisa ang eksena habang nagustuhan ni Dimitri ang pangalang Bad at napansin niyang nagsisimula ito sa unang letra ng Barefoot na ikinatuwa niya. Nagulat si Gopnik at tinanong kung talagang plano ba ni Dimitri na sumali sa Crew. Subalit nilinaw ni Dimitri na gusto lang niya ang pangalan, ngunit inamin niyang nagtataka siya kung bakit napakalaki ng pinagbago ni Sean sa loob lamang ng 1 buwan. At agad tinanong niya si Rachel kung may ideya ba siya kung bakit mabilis na nagbago si Sean. Ngunit natahimik lamang si Rachel at naalala ang pag-uusap nila ni Vincent sa ospital. Tinanong ni Vincent kung kumusta si Sean at sinabi ni Rachel na kailangan pa nitong magpahinga dahil talaga namang napagod ito ng husto. Mukhang gumaan ang loob ni Vincent at sinabing mas magiging madali ang pagbabalik dito kay Sean kung ganoon. Samantalang sa mga sandaling iyon, lumapit ang isang bata kay Vincent at nagtanong kung saan ilalagay ang mga libro. At agad kinuha ni Vincent ang isang libro at inutusan ang bata na ilagay ang natitira sa reception room. Ipinagpatuloy ni Rachel ang pag-uusap nila ni Vincent at tinanong ang kalagayan sa Dead Mansion. Ipinaliwanag ni Vincent na bumalik sila matapos nilang makita si Sofia, pero wala na roon ang direktor at si Noel. Dagdag pa niya, kinuha ni Noel ang listahan ng tinatawag na good kids. Nagulat si Rachel at napagtanto ang kahulugan nito. Kinumpirma ni Vincent ang kanyang pangamba, planong bawiin ni Noel ang lahat ng batang ibinenta noon. At makikitang dumating na nga si Noel sa bahay ng isa sa mga batang naibenta at, matapos patayin ang mga umampon dito, sinigurado sa bata na hindi siya dapat matakot dahil nandito siya para iligtas ito at inanyayahang umalis kasama niya. Samantala, ipinagpatuloy ni Vincent ang pag-uusap kay Rachel at ipinaliwanag na kinukumpirma niya na ang mga bumili at ang kanilang lokasyon mula sa backup na listahan. Ngunit ang problema, kulang sila sa tauhan para protektahan ang lahat ng mga bata. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong mula sa grupo ng Barefoot dahil pareho sila ng layunin. Agad tinanong ni Rachel kung kahit patayin ba ni Noel ang mga buyer, ibig bang sabihin nito ay makokontrol na niya ang mga good kids na tinatawag. Sumagot si Vincent na sa normal na kalagayan, hindi iyon mangyayari, pero pinaalalahanan niya si Rachel na sinabi ni Mary noon na nakahanap na sila ng paraan para labanan ang 3 prinsipyo. Inisip ni Rachel na posibleng talagang nakahanap na ba ng paraan talaga si Noel. Dagdag pa ni Vincent na palaging kinatatakutan din ng direktor ang mga batang hindi sumusunod sa 3 absolutong prinsipyo ng isang tinatawag na good child. At naalala ni Rachel na ang unang utos ng direktor nang matagpuan niya si Sean ay tiyaking kontrolado pa rin ito ng 3 prinsipyo. At sumang-ayon si Vincent at idinagdag na hindi pa natutuklasan din ni Sean ang kahalagahan ng kontrol na ito. Pinaghinalaan niya na maaaring subukang kontakin ni Noel si Sean muna. At napagtanto din ni Rachel na kailangan nilang ibalik si Sean sa anumang paraan upang maiwasang magtagpo sila ni Noel.
Lipat ang eksena habang makikita na hinihimok ng hindi kilalang ina ang nag-aatubili niyang anak na bumaba sa kanilang sasakyan nang dumating sila sa bahay ampunan, kung saan sinalubong sila ng direktor na nagtataka kung bakit sila naroon sa 10 oras ng gabi. Diretsong sinabi ng ina na alam niya kung anong klaseng lugar iyon at hinila ang bata, na si Sean, sa harapan, at hiniling sa direktor na palakihin siya doon. Ngumiti ang direktor at sinabing ang kanilang ampunan ay para sa mga nawawalang tupa, at tinanong kung paano niya tatanggapin ang isang batang malinaw namang may ina pa. Sa galit, itinulak ng ina si Sean pabagsak sa harap ng direktor, at sinabing babayaran niya ito kung iyon ang kailangan dahil ayaw niyang palakihin si Sean. Iniwan niya ito, sinasabing nasa direktor na ang desisyon kung aalagaan o ipagbibili si Sean. At balik sa kasalukuyan, at nang nagkamalay na si Sean sa ospital at nagtaka kung bakit siya naroon. At agad din naman naalala niya sina Mary at Jang-hyun at naisip na sila nga pala ang dahilan, at biglang naalala nito ang sinabi ni Noel sa telepono na utos kay Jang-hyun na patayin ang kinikilala niyang nanay o ang ina ni Hyunho. At nabigla si Sean at dali-daling tumakbo upang tingnan ang kalagayan ng kanyang ina. At pagkatapos dumating si Sean sa gusali at natuklasang hindi gumagana ang elevator. Naiinis, nagpa siyang gamitin ang hagdan ngunit nagulat nang makita ang isang samurai sword na nakasaksak sa pinto ng elevator, dahilan ng pagkasira nito. At habang nagtataka siya tungkol dito, lumitaw si Noel sa likuran niya, binati siya at sinabing matagal siyang naghintay upang makita si Sean. Litong tinanong ni Sean kung sino siya, at nagulat si Noel, tinanong kung talagang hindi ba talaga siya naalala ni Sean. Hawak ni Noel ang kamay ni Sean at pabirong sinabi na hindi maganda ang pagtrato sa kanya, lalo na't pinuntahan niya si Sean para lang makita ito. Subalit nagulat naman si Sean sa bilis ni Noel, iniisip kung paano ito nakalipat sa harap niya ng ganoon kabilis. Ngumiti si Noel at pinaalala kay Sean na sinabi niya noon na papatayin niya ang babaeng iyon para sa kanya. At agad na pagtanto ni Sean na si Noel ang boses sa tawag sa telepono, kaya agad niya itong inatake. At habang umiiwas, ipinakilala ni Noel ang sarili at tinanong kung sinusubukan pa rin ba ni Sean na kumilos bilang isang mabuting bata sa pamamagitan ng pagpili ng magulang ng mag-isa muli. At litong tinanong ni Sean si Noel tungkol sa pagpili ng magulang na sinasabi nito. At napansin ni Noel ang kalituhan ni Sean at natuklasang hindi nito natatandaan ang tunay na pagkatao niya na ikinagulat ni Sean. At biglang umatake si Noel, ngunit naiwasan ito ni Sean sa tamang oras. Subalit habang naghahanda para sa isa pang pag-atake, sinabi ni Noel na hindi talaga naging mabuting bata si Sean tulad ng iba. At gulat na tinanong ni Sean kung totoo bang hindi siya isang mabuting bata. At nag-flashback na nga ang eksena sa ina ni Sean na sinasabi na ng direktor na siya na ang bahalang magpalaki kay Sean. Subalit makikitang tinanong naman ni Sean ang kanyang ina kung ano ang nagawa niyang mali. Pinaalala sa kanya na minsan itong sinabi na may isang tao na madaldal at nakakainis at sinigurado niyang hindi na sila makakausap pa. Nakangiti, sinabi rin niyang medyo nanghihinayang siya sa aso ng mga ito, na gusto niya talaga ito dahil kumakawag ang buntot nito tuwing nakikita siya, ngunit hindi na ito makakatahol muli. Tinanong niya kung tama ba ang ginawa niya at masaya siyang nagawa niya lahat ng iyon, na labis naman na ikinatakot ng kanyang ina na umatras at tinawag siyang parang halimaw. Subalit biglang lumapit ang direktor, hinawakan si Sean at sinabing sila na ang magpapalaki sa bata sa ampunan. At nagbago ang eksena kung saan inaakay na ng direktor ang batang si Sean papasok sa simbahan, at iniisip ni Sean kung paano niya palaging sinubukang maging mabuting bata na sumusunod sa kanyang ina. At sa kasalukuyan, iniisip ni Noel na nakapagtataka kung bakit, kahit hindi naturuan tulad ng iba, kumikilos na si Sean na parang isang mabuting bata. O sabihin na nating ginagawa na ni Sean ang mga prinsipyo kahit hindi pa tinuturo ito sa kanya ng Dead Mansion. Subalit gulat na tinanong ni Sean kung hindi ba talaga siya isang mabuting bata. At binalaan siya ni Noel na kung patuloy siyang pipili ng mga magulang para maging mabuting bata, papatayin niya ang mga ito ng paulit-ulit hanggang sumuko na si Sean. At naalala na nga ni Sean ang pag-abandona sa kanya ng kanyang ina, kaya't nag-alab ang kanyang galit. Agad niyang binali ang samurai sword ni Noel at umatake, ngunit agad din itong nasangga ni Noel na nakangiting sinabi kay Sean na ang galit na ito ang tunay niyang pagkatao, hindi ang pagiging mabuting bata. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.